Adventists, we are singing people. So I don't have. It's not hard for us to look for somebody to feel favor. There will be some when it comes to singing, because we as a Seventh-day Adventists, we are singing people. Nga dali ra gid kayo ma-blend na ison. Gani usa sa akong mga kauban nga pastor naging siya. Kung dili ko ta kabao awit, dili ko ta maluwas ng media siya ba? If we don't know how to sing and we don't have the talent in singing, it's better for us to have that kind of gift, so that if we don't know how to sing, we will not be a candidate for heaven. Matod ba sa akong igala? Umidya na siya maka-extend, pero kita kandidato na talagang kay maayo man kita maawit, no? Maayo na maawit. So, although surprise sila si Sister Laila o si Sister Grace Aman, nakain mo sila sa pag-awit niya po sa ginawa mo. Now, in Rick Warren book, The Purpose of Driving Life, what on earth I am here for, in the first chapter, he states, it all starts with God, it's not about you. The purpose of life is far greater than your own personal fulfillment, your peace of mind, or even your happiness. He continues, you were born by His purpose and for His purpose. God used you for His purpose, not using Him for your own purpose. Makikisunan, ang Ginoo naglalang ka nato. Ang Ginoo nagbutang ka nato diri sa kalibutan, diri sa earth. Tungod kay ang Ginoo doon na siya ipabuhat sa matagos kanato. Dili alang sa atong kaugalingon nga kahimuan, kundi sa paggamit sa Dios ngadto nagibutang kita niya niningyuta. Gani nagingon si Rick Warren, God used you for His purpose, not using Him for your own purpose. Ang Ginoo nga diin ato gamiton ang Ginoo, ang Ginoo nagbutang kanato sa iyang buluhaton. Dili kay ang Ginoo atong gamiton alang sa atong purpose, atong paggamit, atong himuan sa atong mga agenda diri sa yuta. Na usahay sa atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo, it's always focused in ourselves. We are always asking for ourselves. And even the Lord will also ask for us, what will you do for me? Kung sa maimuon, diri ka nako. Pero usay, uli kayo magkaigsunan ang atong mahimong ato sa Ginoo. Kanunay lang ka na mag-claim sa promise sa Ginoo, alang sa atong kaugalingon nga himayaan. Pero magkaigsunan, ang Ginoo nagbutang ka nato sa pinasahig ng buluhaton, my son. Now, in Ellen G. White's book, Messages to the Young People, page 26, naging modern. The Lord has a special work to do for us individually, as we see the wickedness of the world brought to light in the courts of justice and published in the daily papers. Let us draw near to God, and by living faith, lay hold of His promises, that the grace of Christ may be manifest in us. If the convincing power of God is with us, we shall enable to lead souls that are in sin to conversion. Our simplicity will accomplish much in this world. Our aim not to be the greatest. We are to have an eye single to the glory of God. So, nag-ingon rin makaigsunan na our simplicity will accomplish much in this world. Do not
pinasahig ng buhaton makaigsunan nga nag-ingon diri to lead others to Christ nga maghatod kanila sa ma-converter sila sa o mutalikod sa mga sala nga ilang ginahimo makaigsunan. So ganiha ni testimony si Sister Formentira how the Lord uses her in a very simple way of that's why she's very happy. She comes with us to worship with us this very morning, far from Camotes Island, because her beloved friend invited her to join with her celebration. Si Sister H accepted Christ as her personal Savior, and this is one of the best decision she ever made in her life, to accept Christ as her personal Savior. Then she will be accepting Christ as her personal Savior this afternoon through baptism. So, si Sister Formentira, nalipay siya nila. Muna maka-excellent, even in a simple way, nga mahimot ang instrumento maka-excellent. Muna ang purpose sa Ginoo, ngano ang Ginoo naghimo kanato. Ang Ginoo nagdalan kanato. Muna ningon si Rick Warren siyang libro sa Bright and Life Purpose, nga nag-ingon siya nga kung muhatag kuno og invention ako sa katao. Nga wa ka kahibalo usaon paggamit. Wa ka kahibalo, wa ka rin kakaila kung unsa na. O ikaw namang mahibalo, masinati, unsa ang kagamitan niini kung imong mabasa ang manual kabahin niya ng invention. Mabago pa alang kanimo, wa kani ka familiar unsa na siya, pero kung ihatag kanimo ang manual, tudluan ka o ang nasayod yun, maogil ang nag-invento sa maong anang butang. Mo sa makaigsunan ang Ginoo mo naglalang kanato. O ang Ginoo nagbutang kanato dining yutaa. Nga dunay buluhaton ang Ginoo nga angay ninyang ipabuhat. O mao sa kana niya nga makaigsunan pagmaya sa atong Ginoo, maghatag og pasidungog o maghimo tang hikulo nga diin ang makatawan nga naa pa sa panikitan mudawat ni Jesus ingon nga personal nga manluwas. Sa pinagi na sa simple lang nga paagi makaigsunan nga sa atong pinabuhi mahimo kita ihiblo nga diin the Christ-like character can be seen in us. Even just a simple way of influencing them to accept Christ as their personal Savior. Nga sa ato lang na ihiblo makaigsunan nga mapakita kanila nga maghatod kanila nga mudawat ni Ginoo ingon nga personal nga manluluwas makay. Uusan nila na atong tabangan ug human ang buhat sa Ginoo. Ang atong General Conference makaigsunan o ang balanang gyud ng kasulatan naghangyo gyud og nag-urge gyud kanato nga ato gyud nga buhaton ang pagsangyaw sa may balita. Pero karon makaigsunan, although we have to preach the gospel, labi na the evidence of Christ's return, the signs of Jesus coming is very clear. It's happening around us. So it is our obligation, it's our privilege to preach the gospel to these people around us who not know yet about the truth. Now, but our General Conference nag-focus to sa karon makaigsunan sa kining church beholding kanang focus on nurturing makaigsunan, because we as a Seventh-day Adventist, we are very familiar about crusades. We are always conducting crusades, then thousands of people were baptized every time we're having a crusade. But the problem is we don't have the quality time or in church beholding, in nurturing our new members of the church. Muna nga sa kadaghan sa bautismuhan, maabot og mga 100, unya sa ginagmay nga mga kusit na yung mga 20, pero
ang slide 21 po. Kaya hasta ko uban nga hasta ko lang nagbabastakin, naapin naman sa double slide, no? Nawala naman po. So muna makikisinan nga i-nurture nga ang iglesia mamitin makikisinan ang mutuo usab ang mga membro sa iglesia. Muna makikisinan nga si nakadungog ko niini nga termino kang Pastor Bukala na imo siya nga Operation Noah. Ini nga termino makikisinan nga Operation Noah. Atong basahan na Hebrews 11 verse 7. Nag-ingon, by faith, Noah, warned by God about events as yet unseen, respected the warning and built an ark to save his household. By this he condemned the world and became an heir to the righteousness that in accordance with faith. Yung mga makikisinan na Noah built an ark to save his household. Now, according to some biblical authors, Noah was considered as one of the successful preachers all throughout human history. But why he was considered as one of the great preachers? Now, in fact, he was preaching for about 120 years of preaching. Pero ang iyang nadala makaisunan ang iya ragid nga kabalingon nga pamilya. 7 ka buok, kunya including himself, 8 sila tanan maigsoon ang nasulod sa mga arka. Pero nga naman makaisunan ang teksto na ingon man nga Noah built an ark to save his household. Alang na pala ito siyang household makaisunan ang maong arka. Nga ang maong arka gisugo siya sa Ginoo nga maghimo siya arka alang sa tanan nga mga katawhan kadiin sa panahon nga mudawat o sanog sa panawagan nga gisugo siya sa Ginoo moadto dito ug makahimo sila sa pagsulod. Pero makaigsunan ang arka na himo mang na-emphasize diri nga himo rin alang siya household nga 7 ka buok. Including nito galingon 8 sila. Pero makaigsunan ang arka gihimo alang sa tanan ng mga tumutuo. Sa tanan ng musanong sa panawagan, ang arka gihimo. Ang arka, himuha makaigsunan alang sa pagluwas sa dili mutuo sa Ginoo. Ang arka himo alang sa mga nagpalingog-lingog. Kundi ang arka gihimo alang musanong sa panawagan ug sa tanan nga musunod sa Ginoo makaigsunan. Ug nahimong exclusive ang arka alang sa mga tumutuo. Ug iya gyud gipundar makaigsunan ang iyang kaugalingon nga arka. Yan siguro ang iyang kaugalingon nga pamilya. Sa tuod, nagwali siya sulod sa 120 ka mga tuigan. Pero wa gyud ni usa nga miapil kaniya sa pagsulod sa mga arka. Pero makaigsunan nagmalampuson ingon nga magwawali si Noe tungod kay naman na siguro niya ang iyang kaugalingon nga so kita makaigsunan ang Ginoo naghatag kanato sa pinasahi nga mga buluhaton. Ang purpose sa Ginoo nga nang gibutang kita niya alang dili alang sa tong kaugalingon kundi alang sa Ginoo. Nga din ang mga tuig nga gihatag sa Ginoo kanato ato pamanungan makaigsunan nga unsa may ako mahimo ngadto sa Ginoo dili kay unsa may mahimo sa Ginoo diri kanato
pwede ito himuon sa Ginoo usa na kay kayo mukit to niya mahimong to rin arka maabot to kay ang Ginoo gamhanan. Pero dunay mga tao nga nagtabang gyud ginuoy nga mahimo tong arka. Ilang mahuman makaigsunan sa pila ka mga kanigan nga nagpundar nagamit ba ya sila makaigsunan. Naghimo sila pero nahimo na sila kanang kita maghimo building kung saan damba. Ang damba gamit kayo makaigsunan sa mga tukurog ng mga building kay dili gyud na mapurma og way mga damba. So muni nga usa kini kapag hinungdom sa atong kaugalingon basig niya nga mahimo ng tandamba damba naa sa mahatod sa bilan sa Ginoo pinaagi nato o nahimo ba tang influensya nahimo ba tang panalangin ngadto kanina apan damba lang ta wala ay pulos sunugod o butang na sa kilid sa human na ang panahon nga sa iyang gagamitan dahil wala na dahil siya gana ang makaigsunan. So dili ta mosugod niya na mahimo kang damba, dili ta mosugod nga ang libro sa atong manimalay mahimo lang damba makaigsunan nga way pulos dili kitang tanan ang Ginoo nagtawag kanato sa usa ka bulwaton. Unya sama ni Noe nga masiguro gid nato ang atong kaugalingon nga pamilya. Ug masiguro na nato ang kaugalingon nga pamilya makigsunan sama ni Apostol Pablo nagingon siya sa unang Korinto. Ningon siya, "Woe to me, allow ako kung di ko mosamyaw sa may balita." Nga once makaigsunan nga mahibaw na nato ang purpose sa Ginoo nga nang gibutan ta diri o sa diha nga magtuon na ta manutso na nato ang kaugalingon nga pamilya dili kita makahugong makaigsunan nga dili ta mosamyaw sa may balita. O mato pa ni Apostol Pablo, alaot ako kung dili nato isamyaw ang may balita. Hinaot ta nga mausab kana atong pamalandungan nga sama sa ingon ni Apostol Pablo nga alaot kita, alaot kamo, alaot kita tanan ng kaigsunan kung dili nato kabangan ug human ang buhat sa Ginoo. Sa mga paagi makaigsunan sa atong spiritual growth, atong nurturing daghan kang mga amay na tuntunan nga matubo ta. Atong Bible, atong Spirit of Prophecy books, na natay mga libro karon nga i-circulate alang sa atong spiritual growth nga muna mamingon ang mga intellectual evangelist nga mas daghan pa ang atong mga libro, kumplito ang atong mga kaigsunan nga naa sa gawas ikumparar nato ng mga Adventista. Ambot lang sa ganun, di man lang sa mga pag-ampun sa mga literature evangelist. Kaya ganun mga dipastingan sa mga literature evangelist, iampuan din nila maayong na kung mahimo, makuha gid ang mga kaigsunan nga nasa gawa sa ilang libro. Ang priority ba karon ng kaigsunan ang atong kaugalingon gid nga pagkaon sa panimalay o sa pag-eskwela sa mga kabataan sa college. Siguro kay wa man nato matas ang atong kasing-kasing sa bulang espiritu una kita mingon sa mga grupo siguro muli mo kanba sa atong panimalay nga rada ka kay kanang college college student na mo sunod-sunod niya mas priority na mo ang manahon para na mo ang bugas kaysa kanang libro. Mas manahon para na mo ang bugas brad. Kay mao na ingon sa gawas mag-iison nga wala man sa balang espiritu sa kanang mahikap ang kasing-kasing ang kanpaser mo at silang manimlay ningon sila nga nahon na mo brad ang bugas kay mao na priority karon lisod na karon niya pag-eskwela sa mga anak amo na lang nahon. Kuno mag-iison daghan yung mga dili Adventista na nakapalingkit sa mga libro nato. Pero sa kini kapagutan at tingog ko sa mga kaigsunan amo to lisod pa kay kamang ng mga kasing-kasing kay kung kita gani tanbasan na itong mga libro pag makuli kay paghatag unta alan na sa atong kalambuan mga kaigsunan alan sa atong pagtubo dito sa bukid wala kay diri sa syudad mga kaigsunan wala nato pili ang ato reading mo kita kay dili mo kita maka-compete sa atong mga kaigsunan di mata makashare o di ta mabasa. Pero sa bukid ang tag-30 nga leksyon sa una sa dito
sa kwan, magbagulto sila. Kamahal ba? Sige mo na ni patubo ang leksyon. Pero, jeez, ito nag-20, ito nag-30. Hindi naman mga kaigsunan, magbagulto dito mga kaigsunan. Pero dili, akong kabatik, magbagulto na kaya nga pang picture edition, 100 muna niya, duha muna ka. Amo to, tanan pagkatan, nanimuha ang mga kabato television, kaya saling lang tayo ito kay at labi tayo klase, may namutudlo si Dr. Fernandez, tama si Dr. Arrogante dito, nilang namutudlo leksyon, maghuwag lang ta sa spoon feed, may hatag nila, sa ato ang kagalingon na consumption, wala ito, mangita sa kagalingon na palita. Dito sa katapusan mo siya, dito sa Bohol, nagkanpas ko, usa ka Adventista ang ikanbasan. Kanya, murag first college siguro ba ito, or second college. Iingnan ko occasion nga, dili man na missionary work ang imuha. Dili man na missionary work ang imuha. Pangwarta man na ang imuha. Ganong ariman ka sa mga Adventista mamaligya? At dito sa mga dili Adventista ka mamaligya na. Nasagmuyo ito mga kaigsunan. Yan naman. Ato ka, waling libro. Wala na tatapunin mo na yung sa uban. Naapagani. Usay, nakasampak ko niya sa mga kaigsunan. Dili ko ng missionary. Pero mga kaigsunan, alam kaya yun na. Sa ako ang waling mo yung consumption. Dan, nga muna nga mutubo ta. So dili nato kalipay nato mga kaigsunan. Nga atong mga libro i-subsidize yun na. For us mga kaigsunan nga mutubo kita espirituhanan ng pagtubo. Kay nindot kayo mga kaigsunan nga let yourself discover the truth. If you are baptized because of your self-study, self-reading, that's the best mga kaigsunan. Because if lead yourself with the aid of the Spirit, you're able to find the truth because of your diligently seeking the truth. Maayong na kayo mga kaigsunan, labi na kayo magbasa ka. So, mga kaigsunan, alam sa itong pagtubo, o kung man natutubo mga kaigsunan, kaya nagbasa ka, nag-amuyo ta, dili kita kapugong sa pagkagalingon, nga di ka muwali. Ano naman, ato yun na ang katugandanan mga kaigsunan, nga muwali ta. Kaya ngayon niya Apostol Pablo, alaot ako, kung dili ako, muwali, dili na ko i-share ang kamaturan ng anak ko. So, ginawad ko sa itong pagkawali, sama ni Nui, o Trisyo Nui, ato pag-reserva sa atong pagkalingon. Bahala din sila musunod. Basta atong himo na ang atong buhaton, at least ang atong pagkalingon ng pamilya, atong masiguro mga kaigsunan. Bahala din sila Adventista, bahala sila din mga bautismuan. Basta, inibalik sa